Matapos isilang ang kanyang 3 anak, itinapon si Liana ng sariling asawa at biyenan. Iniwan na walang pangalan, walang yaman, at halos walang karapatan bilang ina. Ngunit nang mabunyag ang tunay niyang pagkatao, bilang nag-iisang tagapagmana ng makapangyarihang Elizalde Aguilar, nagsimula ang isang tahimik ngunit mapanganib na pagbabalik. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para mabawi ang kanyang mga anak? At sino ang tunay na guguhos sa larong ito ng kapangyarihan? Ang amoy ng antiseptic, ang unang gumising sa mga pandama ni Liana Almira Reyes. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ramdam ang bigat sa bawat paghinga. Ang liwanag mula sa bintana ng pribadong silid sa St. Luke's Medical Center ay tila tumatagos sa kanyang balat, isang paalala na panibagong araw na naman ang dumating. Isang matamis na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Sa kabila ng pagod at sakit na iniwan ng halos 20 oras na labor at emergency cesarean section, merong isang kaligayahang hindi mapantayan ang nag-uumapaw sa kanyang puso. Tatlong anghel. Angelo, Brielle, at si Celestine. Bulong niya sa hangin, ninanamnam ang bawat pangalang pinili nilang mag-asawa. Ang mga pangalang pinangarap nilang tawagin sa mga supling na bubuo sa kanilang pamilya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na ngayon ay balot na ng benda. Wala na roon ang bigat ng 3 buhay, ngunit naroon pa rin ang koneksyon. Hindi na siya makapaghintay na mayakap ang kanyang mga anak at higit sa lahat na makita ang kanyang asawa, si Javier. Siguradong pagod na rin ito sa pag-aalala. Siguradong sabik na rin itong masilayan ang kanilang mga munting pangarap. Nilarawan niya sa kanyang isip ang mukha ni Javier, ang matipunong panga nito, ang mga matang laging nangungusap, ang nangiting kayang magpatunaw sa kahit anong pagdududa sa kanyang puso. Si Javier ang kanyang mundo, ang kanyang lakas. Sa pag-iisip na yon, isang pamilyar na tunog ng sapatos ang narinig niya mula sa pintuan. Hindi ito ang malalambot na swelas ng sapatos ng mga nurse. Ito ay tunog ng mamahaling leather shoes na tumatama sa makintab na sahig. Javier, tawag niya, puno ng panaanabik. Ngunit hindi si Javier ang pumasok. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, balot sa isang mamahaling business suit, ang tumayo sa paanan ng kanyang kama. Ang mukha nito ay walang emosyon, ang mga mata ay malamig. Sa kamay nito ay isang brown na leather briefcase. "Good morning, Mrs. De Villa," bati ng lalaki sa isang formal na tono. "Ako si Attorney Delos Reyes, ang legal counsel ng De Villa Group." Nawala ang ngiti sa mga labi ni Liana. Ang kaba ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Nasaan si Javier? Ayos lang ba siya? Bakit abogado niya ang nandito? Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, binuksan nito ang briefcase at maingat na inilabas ang isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa ibabaw ng side table, sa tabi mismo ng kamay ni Liana. Ang tunog ng paglapag ng folder ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na silid. "Nandito po ako, para personal. Naiabot sa inyo ang mga dokumentong ito, sa utos ni Mr. Javier De Villa." Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang inaabot ang folder. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag itong buksan. Ngunit kailangan niyang malaman, kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang unang pahina ay isang sulat. Nakasulat sa opisyal na letterhead ng De Villa Group. "Liana, I hope this letter finds you in stable condition. By the time you read this, our lawyers have already filed the necessary papers. I believe it is for the best that we part ways immediately." Nag-init ang mga mata ni Liana. Ang mga salita ay tila mga langgam na gumagapang sa papel na wawalan ng kahulugan. Part ways? Makipaghiwalay. Nanginginig niyang binuklat ang mga sumunod na pahina. Ang mga salitang legal ay sumasampal sa kanya. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Petition for annulment,
Voluntary Renunciation of Custodial Rights, Settlement Agreement. Isang malakas na puwersa ang tila dumagan sa kanyang dibdib, ninanakaw ang hangin na kanyang hinihinga. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Isang malupit na biro. Kakapanganak niya lang sa 3 anak nila. Mga anak na pareho nilang pinangarap. Hindi totoo to. Halos pabulong niyang sabi. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. May nagkamali lang. Kailangan kong makausap si Javier. Tumingin siya sa abogado, nagmamakaawa. Please, tawagan mo siya. Sabihin mong may hindi pagkakaunawaan. Sabihin mong kailangan ko siyang makausap. Malamig pa rin ang titig ng abogado. Nasa isang mahalagang board meeting si Mr. De Villa. Ngunit nag-iwan siya ng utos na kung ipipilit ninyo, maaari ko siyang tawagan. Mabilis na tumango si Liana, kumakapit sa katiting na pag-asa. Inilabas ng abogado ang kanyang telepono, pinindot ang ilang numero, at inilagay sa speaker mode. Matapos ang ilang ring, isang boses na kilalang-kilala ni Liana ang sumagot. Ngunit ang init at lambing na dati niyang naririnig ay napalitan ng yelo. Yes, attorney. Sir, kasama ko po si Mrs. De Villa. Nais niya kayong makausap. Isang sandali ng katahimikan. Maririnig ni Liana ang mahinang ugong sa kabilang linya. Marahil ay tunog ng aircon sa isang malaking opisina. Javier! Basag ang boses ni Liana. Javier, anong ibig sabihin nito? Itong mga papel. Nagbibiro ka lang, di ba? Sabihin mo sa akin, isa lang tong masamang biro. Muling katahimikan. Pagkatapos ay isang malamig at walang kabuhay-buhay na sagot. Liana, walang biruan dito. This is business. Ang kumpanya ay nasa isang kritikal na yugto. Hindi ko kayang magkaroon ng anumang distraction o financial liability sa ngayon. Liability? Pabigat? Hindi makapaniwalang ulit ni Liana. Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumatarok sa kanyang puso. Ang mga anak natin, Javier. Pabigat ba sila sa'yo? Ako? Pabigat ba ako? Isang buntong hininga ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Isang buntong hininga ng pagkaini. Kailangan kong protektahan ang kumpanya. Pabigat lang kayo. Ang mga salitang yon ang tuluyang pumatay sa kung anumang pag-asa ang natitira sa kanya. Ang tibok ng puso niya ay tila huminto. Ang monitor sa tabi ng kanyang kama ay nagsimulang mag-ingay ng mas mabilis. Isang desperadong alarma na sumasabay sa pagguho ng kanyang mundo. Nakalagay na sa settlement ang lahat. Mayroon kang sapat na pera para makapagsimula ulit. Huwag mo na lang guguluhin ang buhay ko. Javier, huwag. Pagmamakaawa niya, ang huling lakas ay nawawala na. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanging narinig niya ay ang matigas na tunog ng pagbaba ng telepono. Click! Ang tunog na yon ang sumira sa lahat. Ang telepono ng abogado ay nanatiling tahimik sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel ng diborsyo ay nakakalat sa kanyang kumot. Ang puso ni Liana ay wasak na wasak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya makayanan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang mga tunog sa paligid ay humihina. Ang huling nakita niya ay ang walang emosyong mukha ng abogado bago tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang kamalayan. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang ulo sa unan, ang folder ng mga dokumento ay nahulog mula sa kama at lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto at isang nurse ang nagmamadaling pumasok na alarma sa tunog ng heart monitor. Ma'am Liana, Doc, Code Blue. Ngunit huli na. Para kay Liana, ang mundo ay nagwakas na. Lumipas ang ilang araw sa loob ng ospital na tila isang mahabang malabong panaginip para kay Liana. Ang bawat paggising ay isang muling pagharap sa malupit na katotohanan. Ang mga papel ng diborsyo ay nakatago na sa ilalim ng kanyang mga damit sa maliit na bag. Ngunit ang bigat nito ay nananatili sa kanyang puso.
Ang mga nurse ay pumapasok at lumalabas na may mga tinging puno ng awa. Ang doktor niya, bagamat professional, ay hindi maitago ang pag-aalala sa biglaang pagbawi ng lahat ng suporta mula sa pamilya de Villa. Ang bill ng ospital, na dating isang bagay na hindi niya kailanman iisipin, ay binayaran ng isang anonymous benefactor ayon sa billing section. Isang huling sampal ng kahihiyan mula kay Javier. Sa wakas, dumating ang araw na pinayagan na siyang umuwi. Umuwi. Isang salitang dati nagdudulot ng kapanatagan, ngunit ngayon ay puno ng pangamba. Wala na siyang babalikan. Sakay ng isang taxi, yakap-yakap niya ang dalawa sa kanyang mga anak, habang ang isa pa ay maingat na karga ng isang nurse na sumama sa kanya para tumulong. Bawat pamilyar na gusali sa Makati na kanilang nadadaanan ay tila isang multo mula sa nakaraan. Ang restaurant kung saan sila unang nag-date ni Javier, ang parke kung saan sila namasyal, ang simbahan kung saan sila nangako ng walang hanggan. Huminto ang taxi sa harap ng marangyang lobby ng The Grand Villa Residences, ang gusaling tahanan ng penthouse na ibinahagi niya kay Javier sa loob ng 5 taon. "Dito na po tayo, ma'am," sabi ng taxi driver. Bumaba si Liana. Ramdam ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa tulong ng nurse, maingat niyang ibinaba ang mga portable crib. Habang papalapit sila sa malaking salaming pinto, 2 pamilyar na gwardiya ang biglang humarang sa kanilang daan. "Good afternoon po, Ma'am Liana." Magalang ngunit matigas na bati ni Mang Tonyo, ang mas matandang gwardiya. Ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Mang Tonyo, tulungan niyo naman kami sa mga gamit." Pakiusap ni Liana, ang boses ay pagod. Nagkatinginan ang 2 gwardiya. Bumuntong hininga ang mas bata. "Ma'am, pasensya na po. May natanggap po kaming memo mula sa opisina ni Mr. De Villa. Hindi na po kayo pinapahintulutang pumasok sa gusali." Ang mga salita ay tumama kay Liana na parang isang malakas na sampal. "Ano? Pero dito ako nakatira. Ang mga gamit ko, ang mga gamit ng mga anak ko, nasa taas lahat." "Utos lang po, ma'am. Pasensya na po talaga," sabi ni Mang Tonyo, bakas sa mukha ang pagkailang. "May ipinadala na pong isang maleta para sa inyo. Ito lang po ang pinapahintulutan nilang ibigay." Itinuro nito ang isang itim na maleta na nakatayo sa gilid ng lobby, tila isang simbolo ng kanyang pagkatapon. Ang galit, isang emosyong matagal nang natutulog sa ilalim ng kanyang pighati, ay biglang nag-alab. "Karapatan kong pumasok sa sarili kong pamamahay. Asawa niya ako." "Dating asawa, ma'am. Mahinang pagtatama ng mas batang gwardiya. Nasa amin po ang kopya ng mga legal na dokumento." Ang huling katiting ng kanyang lakas ay tila nawala. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya, lalo na nang mapansin niya ang ilang mga residente na dumadaan at nagbubulungan habang nakatingin sa kanila. Sa gitna ng lahat, nagsimulang umiyak si Angelo, sinundan ni Brielle. Ang kanilang mga iyak ay tila mga sirena na nagpapahayag ng kanilang kalagayan. Wala siyang nagawa. Kinuha niya ang maleta, binitbit niya ang isang crib, habang ang nurse ay karga ang 2 pa. Walang lingon-likod silang tumalikod sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. "Saan po tayo ngayon, ma'am?" tanong ng nurse, puno ng pag-aalala. Hindi alam ni Liana ang isasagot. Saan nga ba? Umupo sila sa isang bangko sa isang maliit na parke sa di kalayuan. Ang ingay ng trapiko sa Makati ay isang malupit na paalala ng mundong patuloy na umiikot, walang pakialam sa pagguho ng sa kanya. Inilabas niya ang kanyang telepono. Una niyang tinawagan si Clarice, ang kanyang matalik na kaibigan, ang maid of honor sa kanyang kasal. "Hello, Liana. Kamusta? Narinig ko ang nangyari. I'm so sorry," sabi ni Clarice, ngunit may kaba sa boses nito. "Claire, kailangan ko ng tulong. Pwede bang
Pwede bang makituloy muna kami sa inyo? Kahit isang gabi lang. Wala kaming mapuntahan. Sabi ni Liana, nilulunok ang kanyang pride. Isang mahabang katahimikan. Naku, Liana. Kasi may bigla ang lakad kami ng pamilya ko pa Tagaytay. Oo, ngayon na mismo. Pasensya na talaga. Tawagan na lang kita ulit, ha? Ang tawag ay naputol bago pa man makasagot si Liana. Alam niyang nagsisinungaling si Clarice. Ang asawa nito ay nagtatrabaho sa isang subsidiary ng De Villa Group. Takot. Iyon ang dahilan. Sinubukan niya ang isa pa, si Katrina. Ngunit diretso lang ito sa voicemail. Sinubukan niya ang isa pa, at isa pa. Lahat sila, ang mga taong kasama niyang tumawa sa mga party at sosyal na pagtitipon, ay biglang naglahong parang bula. Doon niya napagtanto. Hindi sila mga kaibigan niya. Sila ay mga kaibigan ng asawa ni Javier de Villa. At ngayong wala na ang pangalang yon sa kanya, wala na rin sila. Gabi na nang tuluyan siyang sumuko. Ang nurse na tumulong sa kanya ay kailangan na ring umuwi. Sa huling pagkakataon, tinulungan siya nitong dalhin ang mga bata at ang maliit nilang ari-arian sa loob ng isang maliit, 24 oras na karinderya. Umupo si Liana sa isang plastik na upuan sa sulok. Ang amoy ng nilulutong goto at sinangag ay dumidikit sa hangin. Sa labas, ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang, isang malupit na pagpapakita ng yaman at kapangyarihan na ipinagkait sa kanya. Si Celestine ay mahimbing na natutulog, ngunit sina Angelo at Brielle ay nagsisimula na namang maging irritable. Habang pinapatahan niya si Brielle, isang mainit na patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumama sa munting noo ng kanyang anak. Doon, sa gitna ng pagod, gutom, at kawalan ng pag-asa, isang bagong damdamin ang umusbong. Tinitigan niya ang tatlong natutulog na mukha. Ang kanyang mga anak. Walang muwang. Umaasa sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang lumaban. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang ugong ng isang mamahaling makina ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang makintab na itim na sedan, isang European model na hindi niya matukoy, ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng karinderya. Ang sasakyan ay tila hindi nababagay sa simpleng lugar na yon. Nagtago ng kaba ang kanyang dibdib. Mga tauhan ba ito ni Javier? Pinapahanap siya para lalong pahirapan. Ang bintana sa backseat na may dark tint ay dahan-dahang bumaba. Isang lalaking nasa mga 40, nakasuot ng plansadong suit, ang nakatingin sa kanya. Ang mukha nito ay kalmado at seryoso, ngunit ang mga mata ay may kakaibang talas. Dahan-dahan itong bumaba ng sasakyan. Bawat galaw ay may bigat at kumpiyansa. Lumapit ito sa kanyang lamesa. Mrs. Liana Almira Reyes? Tanong ng lalaki. Ang boses ay malalim at magalang. Hindi sumagot si Liana. Napupuot na siya sa pangalang iyon. Bawat pagbanggit nito ay isang paalala ng kanyang kabiguan, ng kanyang kahihiyan. Tila nabasa ng lalaki ang kanyang iniisip. Isang bahagyang pagbabago ang naganap sa kanyang mukha. Hindi awa, kundi pag-unawa. Muli itong nagsalita at sa pagkakataong ito, ang mga salitang lumabas sa bibig nito ang nagpatigil sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. O mas tamang sabihin na, Binibining Elizalde Aguilar? Kumunot ang noo ni Liana. Ang pangalan ay banyaga sa kanyang pandinig. Isang takot ang muling gumapang sa kanya. Isa na namang laro. Isa na namang paraan para lalo siyang ipahiya at paglaruan. Sino ka? Anong kailangan ninyo sa amin? Nanginginig niyang tanong. Ang isang kamay ay humigpit sa pagkakayakap sa kanyang anak. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bakas ng paninindigan. Kung pinadala ka ni Javier para saktan kami,
Parang awa mo na. Umalis ka na. Hindi na tinag ang lalaki. Inilahadan nito ang isang business card sa ibabaw ng lamesa. Ako po si Attorney Rafael Cruz at hindi po ako pinadala ni Mr. De Villa. Sa katunayan, narito ako dahil sa isang taong matagal nang naghahanap sa inyo. Pinagmasdan ni Liana ang card. Cruz Law Firm. Walang anumang bakas ng De Villa Group, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pagdududa. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Wala akong kilalang Elizalde Aguilar. Baka nagkakamali ka ng tao. Umiling ang abogado. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng kahulugan. Walang pagkakamali, binibini. Alam kong pagod na kayo at maraming tanong ang inyong isipan. Lahat ng yan ay masasagot, ngunit hindi rito. Iginala ni Attorney Cruz ang kanyang paningin sa maliit na karinderya, sa mga sanggol na natutulog at sa pagod na mukha ni Liana. Ang kanyang tingin ay bumalik sa kanya at sa pagkakataong ito, may bahid na ng madali ang pangangailangan. Kailangan ninyong sumama sa akin. Ligtas kayo sa akin. Pangako yan. May naghihintay po sa inyo, binibini. Isang taong magbibigay sa inyo ng kanlungang matagal nang dapat ay sa inyo. Tumingin si Liana sa kanyang tatlong anghel. Ang kanilang payapang mga mukha. Walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundong kanilang ginagalawan. Tumingin siya sa labas, sa madilim at walang kasiguraduhang gabi ng Makati. At tumingin siyang muli sa lalaking nasa harap niya. Hindi niya ito kilala. Maaring isa itong patibong. Maaring mas malala pa ang kanyang kahihinatnan. Ngunit sa puntong ito, ano pa ba ang mawawala sa kanya? Wala na. Nasa pinakailalim na sa siya. Ang tanging daan na lang ay ang paitaas. Dahan-dahan, tumayo si Liana. Ramdam ang bigat ng buong maghapon at ng mga sugat na hindi nakikita. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na isinilang mula sa pinaghalong desperasyon at isang katiting na kuryosidad. Tumango siya sa abogado. Nakita niya ang bahagyang pagginhawa sa mukha ni Attorney Cruz. Agad itong suminyas at ang driver ng sasakyan ay mabilis na lumabas para tulungan sila. Maingat at may paggalang na binuhat ng driver ang dalawang crib habang si Liana ay mahigpit na niyakap ang isa pa. Habang naglalakad sila palabas ng karinderya at patungo sa naghihintay na itim na sasakyan, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Para kay Liana, ito ang hangin ng pagbabago. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin nito, kung ito ba ay tungo sa kaligtasan o sa panibagong kapahamakan. Ngunit habang pinagbuksan siya ng pinto ni Attorney Cruz, isang bagay ang sigurado. Ang babaeng pumasok sa sasakyang iyon ay hindi na ang Liana Reyes na asawa ni Javier De Villa. Siya ay isang taong nasa bingit ng isang bagong pagkakakilanlan, isang taong walang matatakbuhan, kaya't pinili na lamang sumugal sa hindi alam. Ang loob ng sasakyan ay kabaligtaran ng karinderyang pinanggalingan nila. Ang amoy ng mamahaling leather ay humahalimuyak sa hangin, at ang katahimikan sa loob ay halos nakabibingi. Pinaghihiwalay sila mula sa magulong ingay ng syudad. Mahigpit ang kapit ni Liana sa munting bassinet ni Celestine. Ang bawat pagliko ng sasakyan ay nagdudulot ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya si Attorney Cruz mula sa rearview mirror. Nakaupo ito sa passenger seat sa harap, tahimik, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Walang kahit anong pahiwatig sa mukha nito kung ano ang kanilang patutunguhan. Sino ang taong ito? At ano ang ibig sabihin ng pangalang Elizalde Aguilar? Ilang sandali pa, lumiko ang sasakyan mula sa abalang kalsada ng EDSA patungo sa isang mas tahimik at madilim na lugar. Napansin ni Liana ang matataas na pader at ang malalaking puno na nagbibigay lilim sa mga mansyon sa magkabilang panig ng daan. Forbes Park. Alam niya ang lugar na ito. Dito nakatira ang mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas, mga taong mas makapangyarihan pa kaysa sa mga De Villa.
Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking itim na bakal na tarangkahan. Isang gwardiya ang lumapit at sa isang senyas lang mula sa driver, ang tarangkahan ay dahan-dahang bumukas, tila nagbibigay daan sa kanila sa isang ibang mundo. Ang bumungad kay Liana ay isang mahabang driveway na naliligiran ng mga luntiang halaman at mga naglalakihang puno ng akasya. Sa dulo nito ay nakatayo ang isang mansyon na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Isang ancestral house na may disenyong Espanyol, gawa sa bato at matitigas na kahoy, ngunit halatang maayos na naalagaan. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking pinto na gawa sa naarra, agad na bumaba ang driver upang pagbuksan sila. Tinulungan siya nitong maibaba ang mga bata. Bawat galaw ng mga tauhan ay puno ng respeto at pag-iingat, isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ni Liana. Pagpasok nila sa loob, isang malawak na foyer ang sumalubong sa kanila. Ang sahig ay gawa sa nagkikintabang marmol at isang dambuhalang chandelier na gawa sa kristal ang nakabitin mula sa mataas na kisame. Sa gitna ng hagdanang paakyat sa ikalawang palapag ay nakasabit ang isang napakalaking painting. "Sumunod po kayo sa akin, binibini." Magalang na sabi ni Attorney Cruz, ginagabayan siya patungo sa isang malawak na sala. Naupo si Liana sa isang antigong sopa na yari sa velvet, habang maingat namang inilapag ng mga kasambahay na nakasuot ng uniforme ang mga bassinet ng kanyang mga anak sa kanyang tabi. Ang buong paligid ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Isang yaman na hindi ipinagyayabang, kundi isang yaman na malalim ang ugat at kasaysayan. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa isang koridor. Nakasuot ito ng isang simpleng bestidang sutla. Ang kanyang puting-puti ng buhok ay nakapusod ng maayos. Payat ang kanyang pangangatawan, ngunit merong isang aura ng awtoridad at dignidad sa bawat hakbang niya. Ngunit ang pinakapumukaw sa atensyon ni Liana ay ang kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang edad, ang mga ito ay matalas at puno ng emosyon, isang pinaghalong lungkot, pananabik at lakas. Tumayo si Liana, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya. "Nakaharap mo na ang apo mo, Esmeralda." Malumanay na sabi ni Attorney Cruz sa matanda. Ang matandang babae, si Esmeralda, ay tumingin kay Liana mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mukha. Pagkatapos, ang mga mata nito ay napunta sa tatlong munting anghel na mahimbing na natutulog. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda, ngunit mabilis niya itong pinunasan. "Ako si Esmeralda Aguilar," sabi ng matanda. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. "Ako ang lola mo." Napaatras si Liana. "Lola? Imposible po. Ulila na po ako. Ang mga magulang ko, namatay sila sa isang car accident noong bata pa ako. Wala po akong ibang kamag-anak." "Hindi iyon aksidente, Hija," malungkot na sabi ni Doña Esmeralda. "At hindi ka nag-iisa." "Maari po ba akong magpaliwanag?" Sabat ni Attorney Cruz. Lumapit ito at inilahad ang isang album na balat sa katad. "Ang iyong ina, si Amalia Elizalde Aguilar, ay ang kaisa-isang anak ni Doña Esmeralda. Siya ang tagapagmana ng lahat ng ito," sabi ng abogado. Iginagala ang kamay sa buong silid. Ngunit umibig siya sa isang simpleng arkitekto, ang iyong ama, na si Ricardo Reyes. Isang pag-iibigang hindi sinang-ayunan ng pamilya noong panahong yon. Dahil dito, tinalikuran ng iyong ina ang kanyang mana at pinili niyang mamuhay ng simple kasama ang lalaking mahal niya. Binuklat ni Attorney Cruz ang album. Ang mga larawan ay lumana, ngunit malinaw pa rin. Isang magandang babae na may ngiting katulad ng kay Liana ang nakangiti sa kanya mula sa litrato. Nang isilang ka, naging buo ang kanilang kaligayahan. Nagtangka si Doña Esmeralda na makipag-ayos, ngunit huli na ang lahat.
Isang gabi, habang pauwi sila mula sa isang pagdiriwang, ang kanilang sinasakyan ay sinadya na mawalan ng preno at nahulog sa isang bangin. Ikaw lang ang nakaligtas dahil naihagis ka palabas ng sasakyan. Ang bawat salita ay tila isang dagok sa puso ni Liana. Mula noon, pagpapatuloy ng abogado, walang tigil si Doña Esmeralda sa paghahanap sa iyo. Ngunit may mga taong makapangyarihan na gumawa ng paraan upang itago ang iyong pagkakakilanlan, upang palabasin na isa kang ulila na walang kamag-anak. Inilagay ka sa isang ampunan kung saan ka natagpuan ng iyong mga kinagisnang magulang. Ngayon lang namin natunton ang iyong kinaroroonan nang mabalitaan namin ang nangyari sa iyo sa ospital. Hindi makapaniwala si Liana. Ang buong buhay niya, isang kasinungalingan. Tumingin siya sa malaking painting na nakasabit sa hagdanan. Ito ay isang larawan ng babaeng nasa album. Habang tinititigan niya ang babae sa larawan, ang parehong hugis ng muka, ang parehong mga mata, ang parehong maliit na nunal sa gilid ng labi. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito ay hindi isang pagkakahawig lamang. Ito ay salamin ng kanyang nakaraan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang lahat ng impormasyon ay tila isang alon na lumulunod sa kanya. Si Doña Esmeralda ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kaninang awtoridad sa kanyang tindig ay napalitan ng isang malalim na pagmamahal at pagsisisi. "Patawarin mo ako, apo ko," sabi nito. Ang boses ay nanginginig na. "Patawarin mo ako kung ngayon lang kita natagpuan. Kung sana'y naging mas maunawain akong ina noon." Hindi na napigilan ni Doña Esmeralda ang kanyang mga luha. Inabot nito ang kamay ni Liana. Sa halip na malamig na balat ng isang matanda, ang naramdaman ni Liana ay isang init. Isang init ng pamilya. Isang init na matagal na niyang hinahanap-hanap. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Liana sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Humagulgol siya, isang iyak ng sakit, ng pagod, ng kalituhan, at sa wakas, ng ginhawa. Niyakap siya ng kanyang lola, isang yakap na nagsasabing, hindi ka na nag-iisa. Isang yakap na mas totoo at mas mainit kaysa sa lahat ng yakap na ibinigay sa kanya ni Javier. Nang huminahon sila, lumapit si Doña Esmeralda sa mga basinet. Maingat niyang hinaplos ang pisngi ng bawat isa sa kanyang mga apo sa tuhod. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagmamahal. Tumingin siyang muli kay Liana at ngayon, ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng bakal. Isang determinasyon na kayang magpatumba ng mga imperyo. "Hindi na kayo mag-iisa," mariing sabi ni Doña Esmeralda. "At hindi na kayo muling aapihin ni numan. Babawiin natin ang lahat ng kinuha sa inyo." Ang mga salitang yon ay nagtanim ng isang bagong butil ng pag-asa at lakas sa puso ni Liana. Hindi na ito ang pag-asa ng isang asawang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kabiyak. Ito ay ang pag-asa ng isang mandirigma na handa ng lumaban. Muling nagsalita si Attorney Cruz. Ang kanyang boses ay formal at seryoso. Lumapit ito sa isang mesa at kinuha ang isang napakakapal na folder na gawa sa mamahaling papel. Inilapag niya ito sa lamesang nasa harap ni Liana. Ang tunog nito ay may bigat at kapangyarihan. "Ito ang unang hakbang," sabi ng abogado. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Liana. "Ang pag-angkin sa iyong mana." Ang tunog ng nag-uumpugang mga kopita ng champagne at ang masiglang tawanan ay umalingaw-ngaw sa loob ng pribadong silid ng The Peak, isang eksklusibong bar na tanaw ang buong skyline ng Makati. Si Javier Alfonso de Villa, ang CEO ng De Villa Group of Companies, ay nasa sentro ng lahat ng ito. Isang ngiting tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mukha. Isang maskarang perpektong humulma sa kanyang anyo bilang isang binatang henyo sa mundo ng korporasyon. "To Javier, for successfully closing the Nakatomi merger," sigaw ng isa sa kanyang mga business partner, itinaas ang kanyang kopita. "Hear, hear!" sagot ng lahat.
Itinaas din ni Javier ang kanyang baso ng single malt whiskey. To us, sabi niya, ang boses ay kalmado at puno ng autoridad. To the future of the Villa Group. Ngunit habang ang mamahaling alak ay dumadaloy sa kanyang lalamunan, hindi init ang kanyang naramdaman, kundi isang pamilyar na lamig. Ang lasa ng tagumpay na dati kanyang kinahuhumalingan ay tila lasang abo na ngayon. Ang bawat papuri, bawat pagbati ay parang mga ugong na walang kahulugan. You're a ruthless one, De Villa. Biro ng isang matabang investor habang tinatapik ang kanyang balikat. I heard you even cleaned house. Good move. No distractions. A man must always protect his assets. Assets. Ang salitang yon ay tumama sa kanya. Iyon ang ginamit niyang dahilan. Ang kumpanya, ang kanyang assets. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga nagtatawa ng mukha sa paligid, mga mukhang nag-aabang sa kanyang susunod na galaw, iisang imahe lang ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan. Ang mukha ni Liana sa ospital, puno ng pagkalito at sakit, habang hawak ang mga papel na sumira sa kanilang buhay. Excuse me for a moment, paalam niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti. Ang kanyang ngiti. Naglakad siya patungo sa glass balcony kung saan ang ingay ng selebrasyon ay napalitan ng tahimik na ugong ng syudad sa ibaba. Ang libo-libong ilaw ay kumikinang na parang mga bituin na nahulog sa lupa. Isang imperyong gawa sa bakal at salamin. Ito ang mundo niya. Ito ang mundong pinili niya. Mula sa kanyang wallet, maingat niyang inilabas ang isang maliit at tupi-tuping litrato. Ito lang ang natira. Ang lahat ng kanilang mga larawan sa penthouse ay ipinatapon niya sa isang iglap ng galit at pagtanggi. Sa litrato, nakangiti si Liana. Ang mukha ay masaya at walang bahid ng alalahanin. Nakahawak ang kamay nito sa kanyang malaking tiyan. Nakatayo siya sa likod nito, nakayakap. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mga kamay ni Liana. Kuha ito sa kanilang huling anibersaryo, ilang buwan bago ang panganganak. Isang larawan ng perpektong pag-asa. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang mukha ni Liana sa litrato. Isang pagsisisi, matalas at hindi mapagkunwari, ang humiwa sa kanyang dibdib. Ano na kaya ang kalagayan niya? Nasaan na kaya sila? Ang sentimentalismo ay isang kahinaan na hindi kayang tustusan ng isang CEO, Javier. Ang boses sa kanyang likuran ay malamig, matalas, at hindi mapagkakamalan. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang lamig na dala nito ay sapat na para kilalanin kung sino ito. Dahan-dahan niyang itinago ang litrato at humarap. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Doña Isabela de Villa, balot sa isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Mama, bati niya. Pilit na itinatago ang anumang bakas ng emosyon. Nakita ko ang anunsyo ng merger. Magaling, sabi ni Doña Isabela. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang paghanga. Ito ay isang pagkilala sa isang trabahong natapos. Pinatunayan mo na tama ang desisyon mong unahin ang pamilya. Ang pamilyang ito, itinuro niya ang kanyang sarili at ang pangalang De Villa. Ginawa ko ang nararapat, sagot ni Javier. Ang mga salita ay tila inuulit lang mula sa isang script. Mabuti, sabi ng kanyang ina. Lumapit ito at inayos ang kwelyo ng kanyang suit. Isang kilos na tila nagpapakita ng pagmamahal, ngunit sa katotohanan ay isang pagpapakita ng pagmamay-ari. Ang sakripisyong ginawa mo ay para sa ikabubuti ng ating legasya. Ang mga emosyon ay panandalian lamang. Ang kapangyarihan, iyan ang nagtatagal. Huwag na huwag mo iyong kakalimutan. Ang mga mata ni Doña Isabela ay sandaling napunta sa bulsa kung saan itinago ni Javier ang kanyang wallet. Isang tingin lang, ngunit sapat na iyon, isang babala. Bumalik ka na sa loob. Ang mga buwitre
ay naghihintay na makasama ang hari. Utos nito bago siya tinalikuran at naglakad pabalik sa selebrasyon na para bang walang nangyari. Naiwan si Javier sa balcony. Ramdam ang bigat ng pagiging isang hari sa isang kahariang hindi naman talaga sa kanya, kundi sa anino ng kanyang ina. Kinabukasan, sa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina, hindi pa rin siya mapakali. Ang imahe ng pag-alis ni Liana sa ospital ay hindi siya tinitigilan. Sa huli, hindi na niya natiis. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant sa isang pribadong linya. Miguel, may ipapagawa ako sa'yo. Very confidential. Yes, sir? Hanapin mo kung nasaan si Liana Reyes. Gusto kong malaman kung nasaan siya, kung ano ang kalagayan niya. Siguraduhin mong ayos lang siya, pero gawin mo ito ng patago. Lalo na, hindi dapat malaman ni Mama. Masusunod po, sir. Lumipas ang buong araw. Bawat email, bawat tawag, bawat pulong ay isang pagpapanggap. Ang isip niya ay nasa utos na ibinigay niya kay Miguel. Gabi na nang tumawag pabalik ang kanyang assistant. Sir Javier, anong nalaman mo? Mabilis na tanong ni Javier. Sir, iyon na nga po ang problema. Parang bula siyang naglaho, sir. Walang record na lumabas siya ng bansa. Ang mga kaibigan niya, walang nakakaalam kung nasaan siya. Ang huling nakakita sa kanya ay noong araw na umalis siya ng ospital. Pagkatapos noon, wala na. Walang bakas. Ang balitang iyon ay nagdulot ng isang matinding kaba kay Javier. Nawawala? Paano? Isang babaeng kagagaling lang sa operasyon na may 3 sanggol. Pagka-uwi niya sa penthouse, ang malaki, malamig, at walang buhay na penthouse, ang katahimikan ay tila sumisigaw. Ang bawat sulok ay may alaala ni Liana. Ang kusina kung saan siya nagluluto, ang sala kung saan sila nanonood ng pelikula, ang kwarto ng mga bata na hindi na kailanman magagamit. Binuksan niya ang telebisyon, inilipat sa ANC, umaasang ang mga numero ng stock market ay makapagbibigay sa kanya ng kahit anong uri ng distraksyon. Ngunit hindi mga numero ang sumalubong sa kanya. Isang breaking news banner ang pumuno sa screen. Isang malaking anunsyo ang kasalukuyang nagaganap mula sa Elizalde Aguilar Holdings, isa sa mga pinakamatanda at pinakapribadong konglomerasyon sa bansa. Sabi ng news anchor, ang boses ay puno ng pananabik. Matapos ang ilang dekada ng pananahimik, opisyal na ipinakikilala ng kanilang matriarch na si Doña Esmeralda Aguilar ang kanyang long-lost heiress, ang kanyang nag-iisang apo. Napatigil sa pag-inom ng tubig si Javier. Elizalde Aguilar? Ang pangalang yon ay isang alamat sa mundo ng negosyo. Ang camera ay lumipat sa isang live feed mula sa isang marangyang ballroom. Sa gitna ng entablado ay nakatayo si Doña Esmeralda. Sa tabi nito ay si Attorney Rafael Cruz at sa pagitan nilang dalawa, isang babaeng pamilyar na pamilyar sa kanya. Ngunit iba na. Ang dating malambot na buhok ay nakaayos na ngayon sa isang eleganteng paraan. Ang damit na suot ay simple, ngunit mamahalin, nagpapahiwatig ng kapangyarihan. At ang kanyang mukha, nawala na ang lambot at pag-aalinlangan. Ang mga mata niya, ang mga matang dati puno ng pagmamahal para sa kanya, ay ngayon ay matalas, malamig, at puno ng isang determinasyong hindi pa niya nakikita kailanman. Ang pangalan sa ilalim ng screen ay tila isang suntok na nagpabagsak sa kanya. Liana Almira Reyes Aguilar, heiress Elizalde Aguilar, Holdings Blag. Ang basong hawak ni Javier ay nabitawan niya at nabasag sa mamahaling sahig na gawa sa Italianong marmol. Napaupo siya sa sopa. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa screen. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Hindi sa pag-ibig o pagsisisi, kundi sa isang bagong damdamin. Takot. Ang babaeng itinapon niya. Ang pabigat.
na binitawan niya ang babaeng inakala niyang nawawala at walang magawa ay bumalik. At sa kanyang pagbabalik, hindi siya isang pulubi na nagmamakaawa. Siya ay isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian 1 buwan. 1 buwan ang lumipas mula nang tumuntong si Liana sa mansyon ng mga Aguilar. Ngunit para sa kanya, tila isang buong buhay na ang nagdaan. Ang Liana Reyes na umiiyak sa isang karinderya ay isa na lamang malayong alaala, isang aninong pilit niyang tinatalikuran. Ang pumalit sa kanya ay si Liana Elizalde Aguilar, isang pangalang may bigat, kasaysayan at kapangyarihan. Ang bawat araw niya ay isang mahigpit na pagsasanay. Ang kanyang umaga ay nagsisimula sa pag-aaral ng mga financial report ng Elizalde Aguilar Holdings, EAH, isang dambuhalang konglomerasyon na may mga interes sa real estate, banking, at energy. Ang mga numerong dati nakalilito ay unti-unting nagkakaroon ng kahulugan sa tulong ng mga pinakamahuhusay na tutor na kinuha ng kanyang lola. Ang kanyang mga hapon ay inilalaan sa mga pagpupulong kasama si Attorney Rafael Cruz. Dito, pinag-aaralan niya ang batas, ang corporate law, at ang mga estratehiya sa negosyo. Natutunan niyang magsalita ng may awtoridad, magtanong ng may katalinuhan, at manahimik ng may layunin. Ang dating mahiyain at malambot niyang boses ay napalitan ng isang tonong kalmado, ngunit hindi matitinag. Ang kanyang mga gabi ay para sa kanyang mga anak. Sa gitna ng magulong mundo ng negosyo, sina Angelo, Brielle at Celestine ang kanyang naging kanlungan. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga payapang mukha, ang apoy ng kanyang determinasyon ay lalong nag-aalab. Hindi ito para sa kanya. Ang lahat ng ito ay para sa kanila, para sa kanilang kinabukasan, para sa hustisyang ipinagkait sa kanila. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang lola sa hardin, isang lugar na naging saksi sa marami nilang pag-uusap, binuksan ni Doña Esmeralda ang isang paksang matagal na nilang iniiwasan. "Handa ka na ba, Apo?" tanong ng matanda. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng pag-unawa. Alam ni Liana kung ano ang tinutukoy nito, ang pagharap kay Javier. "Hindi ko alam kung meron bang salitang handa para doon, Lola," mahinang sagot ni Liana. "Pero kailangan kong bawiin ang mga anak ko. Iyon lang ang mahalaga." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Esmeralda. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang apo. "Hindi mo lang babawiin ang mga anak mo, Hija. Ipakikita mo sa kanila, sa kanilang lahat, kung sino ang babaeng kanilang tinalikuran." Kinabukasan, sa unang pagkakataon, pumasok si Liana sa main office ng Elizalde Aguilar Holdings sa Ayala Avenue. Ang mga empleyado ay yumuyuko at bumabati sa kanya. Ang iba'y may paghanga, ang iba'y may pag-usisa. Ngunit wala na siyang pakialam sa kanilang mga iniisip. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang layunin. Sa loob ng malawak na boardroom, kasama ang kanyang lola at si Attorney Cruz, pinirmahan ni Liana ang mga huling dokumento na opisyal na naglilipat sa kanya ng kontrol sa malaking porsyento ng voting shares ng kumpanya. Siya na ngayon, hindi lang sa pangalan, kundi sa kapangyarihan, ang tagapagmana. "Ano ang unang mong hakbang, Liana?" tanong ni Attorney Cruz, bagamat alam na niya ang sagot. Tumingin si Liana sa labas ng bintana. Mula roon, tanaw na tanaw niya ang gusali ng De Villa Group, isang tore ng salamin at bakal na tila isang aroganteng simbolo ng kapangyarihan ni Javier. Oras na para ipadala ang mensahe, sabi niya. Ang boses ay matatag. Kinuha niya ang isang dokumentong kanina pa nakahanda sa kanyang harapan. Isang dokumentong maingat na binalangkas ni Attorney Cruz at ng kanyang legal team. Hindi ito isang pakiusap. Hindi ito isang negosasyon. Ito ay isang deklarasyon.
Petition for Sole and Absolute Custody. Kinuha niya ang isang mamahaling pluma at buong diing inilagda ang kanyang pangalan, Liana Elizalde Aguilar. Samantala, sa kabilang tore, ang boardroom ng De Villa Group ay puno ng tensyon. Si Javier ay kasalukuyang nasa gitna ng isang mainit na pagpupulong kasama ang mga department head. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Liana bilang isang Elizalde Aguilar ay nagdulot ng malaking alon sa kanilang mga investor at stockholders. Kailangan nating maglabas ng statement. We need to control the narrative. Sigaw ng kanilang PR head. Anong narrative? Na ang CEO natin ay tinapon ng asawa at mga anak, na sa kasamaang palad ay apo pala ng isa sa mga pinakamakapangyarihang matriarch sa bansa? Sarkastikong sagot ng kanilang CFO. Enough! Sigaw ni Javier, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, nagpatahimik sa lahat. I will handle this. Ako ang haharap sa kanila. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Hindi ang sekretarya ni Javier ang pumasok, kundi si Attorney Rafael Cruz na may kasamang dalawang lalaking nakasutana rin. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabigat sa atmosfera. Kalmado siyang naglakad patungo sa dulo ng lamesa kung saan nakaupo si Javier. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Attorney Cruz, bati ni Javier, pilit na pinapakita ang kumpiyansa. To what do we owe this unexpected pleasure? If this is about a settlement, hindi ito tungkol sa settlement, Mr. De Villa. Putol ni Attorney Cruz, ang boses ay formal at walang emosyon. Narito ako para personal na ihatid ito. Sa harap ng lahat ng department heads at miyembro ng board, marahan niyang inilapag ang isang set ng mga legal na dokumento sa makintab na lamesa, sa mismong harapan ni Javier. Ang puting papel ay tila sumisigaw sa gitna ng madilim na kahoy. Dinampot ni Javier ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga unang linya. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Sole custody. Absolute custody. Ang mga salitang iyon ay nangangahulugang tuluyan ng pag-aalis ng kanyang karapatan bilang isang ama. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa papel at tumitig kay Attorney Cruz. This is absurd. Hindi siya mananalo dito. The court will see her as unstable. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Attorney Cruz. Sa tingin mo ba, Mr. De Villa, ang korte ay maniniwala sa salita ng isang lalaking itinapon ang kanyang mag-ina ilang oras matapos ang isang peligrosong panganganak? Laban sa salita ng tagapagmana ng Elizalde Aguilar Holdings, we have an army of doctors, psychologists, and character witnesses ready to testify. Ikaw? Sino ang nasa panig mo? Ang tanong na yon ay sumampal sa katotohanan kay Javier. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang kanyang mga department head, ang mga taong kanina lang ay nagpapakita ng kanilang katapatan, ay ngayon ay nakayuko. Iniiwasan ang kanyang tingin. Bago tumalikod si Attorney Cruz, may huli itong sinabi. Binibigyan ka namin ng 48 oras para tumugon. Pero payo ko lang, Mr. De Villa, huwag mong maliitin ang isang inang ipinaglalaban ng kanyang mga anak. Lalo na kung ang inang iyon ay may apelyidong Aguilar. Pagkasabi noon, tumalikod na si Attorney Cruz at ang kanyang mga kasama. Iniwan ang isang silid na puno ng katahimikan at isang CEO na ngayon lang napagtanto ang laki ng kalabang kanyang binangga. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang opisina, nagring ang telepono ni Javier. Isang numero na hindi niya gustong sagutin, ngunit wala siyang pagpipilian. Hello, Mama. Nakita ko ang ginawa niya, sabi ni Doña Isabela mula sa kabilang linya. Ang boses niya ay hindi galit. Ito ay mas masahol pa. Ito ay malamig at puno ng kalkulasyon. Isang hamon, isang deklarasyon ng digmaan. Mama, baka huwag kang magkakamaling magpadala sa emosyon, Javier. Ito ay digmaan, putol ng kanyang ina. At sa isang digmaan,
Kailangang may unang dumanak na dugo. Hayaan mong ipakita ko sa batang yon kung paano lumaban ang isang De Villa. Click! Ang tawag ay naputol. At sa kauna-unahang pagkakataon, mas kinilabutan si Javier sa kung anong kayang gawin ng kanyang ina kaysa sa banta ng pagbabalik ni Liana. Ang bulwagan ng Makati Family Court ay malamig at tahimik, isang stark na kaibahan sa digmaang nagbabadyang sumiklab sa loob ng hearing room. Para kay Liana, ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang oras. Nakaupo siya sa pagitan ng kanyang lola, si Doña Esmeralda, at ni Attorney Cruz. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ng kaba at galit ang nagwawala. Sa kabilang panig ng bulwagan, nakaupo si Javier kasama ang kanyang legal team. Ito ang unang pagkakataon na muli silang magkikita ng harapan mula noong araw sa ospital. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Liana ang gulat sa mga mata ni Javier, marahil dahil sa kanyang bagong anyo. Ngunit wala na siyang nakitang pagsisisi. Ang nakita niya ay ang parehong arogansya, ang parehong determinasyon na manalo. Isang determinasyong alam niyang hindi nagmumula sa pagmamahal sa mga anak, kundi sa takot na matalo sa laro. All rise. Ang utos ng bailiff ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pumasok sila sa loob ng silid. Ang hangin ay mabigat, puno ng hindi nasasabing mga salita at mga hinanakit. Nagsimula ang hearing. Ang unang nagsalita ay ang abogado ng panig ni Javier, si Attorney Mendoza, isang veteranong abogado na kilala sa kanyang agresibong pamamaraan. Your Honor, simula ni Attorney Mendoza, narito kami ngayon dahil sa isang petisyon na isinampa ng petitioner, si Genga Daliana Aguilar, na naglalayong tuluyang alisin ang karapatan ng aking kliyente, si G. Javier De Villa, sa kanyang sariling mga anak na isinilang sa loob ng kanilang kasal. Objection, Your Honor, mahinahong sabi ni Attorney Cruz. The petitioner is now legally known as Miss Liana Elizalde Aguilar. Noted, sabi ng hukom. Nagpatuloy si Attorney Mendoza, tila hindi natinag. Ang aming panig ay magpapakita ng ebidensya na ang petitioner ay dumadaan sa isang matinding postpartum depression na nagresulta sa kanyang mental instability. Dahil dito, naniniwala kami na ang pinakamabuting kapakanan ng mga bata ay ang manatili sa pangangalaga ng kanilang ama, si G. De Villa, na mayroong matatag na pinansyal at emosyonal na kapasidad para alagaan sila. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Mental instability. Gagamitin nila ang pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay laban sa kanya. Unang iprinesenta ng panig ni Javier ang isang psychiatrist, si Dr. Alcaraz, na tumestigo na base sa mga paunang ulat mula sa ospital. Si Liana ay nagpakita ng mga sintomas ng matinding depresyon at pagka-iritable. Sa inyong profesional na opinyon, Doktor, tanong ni Attorney Mendoza, ang isang ina na may ganitong kondisyon, ligtas bang ipagkatiwala sa kanya ang 3 bagong silang na sanggol? Mayroong malaking panganib, sagot ng doktor. Maaring hindi niya magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang ina, at sa mas malalang kaso, maaari pa niyang saktan ang kanyang sarili o ang mga sanggol. Isang mahinang bulungan ang narinig sa loob ng korte. Tumingin si Liana kay Javier, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa sahig. Isang duwag. Nang si Attorney Cruz na ang magtanong, ang kanyang pamamaraan ay kalmado, ngunit matalas. Dr. Alcaraz, kailanman ba ay personal ninyong nakausap o sinuri si Miss Aguilar? Tanong niya. Hindi. Base lamang sa mga ulat, sagot ng doktor. Mga ulat na isinulat ng mga nurse, tama? Hindi ng isang lisensyadong psychiatrist? Tama. At alam niyo ba, doktor, na ang inyong klinika ay tumanggap ng isang malaking donasyon mula sa De Villa Foundation
2 linggo na ang nakalilipas. Ang mukha ni Dr. Alcaraz ay biglang namutla. Iyon ay, walang kinalaman dito. Wala na po akong tanong, Your Honor. Sabi ni Attorney Cruz, umupo na tila walang nangyari. Ang kredibilidad ng kanilang testigo ay nawasak sa isang iglap. Ngunit hindi doon natapos ang panig ni Javier. Nagpresenta sila ng mga larawang kuha sa social media noong mga nakaraang taon. Mga larawan ni Liana na nasa mga party, umiinom ng alak kasama ang mga kaibigan, nagsasayaw. Ang mga larawang ito, Your Honor, ay nagpapakita ng isang pamumuhay na hindi angkop para sa isang ina. Deklara ni Attorney Mendoza. Isang pamumuhay ng pagwawaldas at kawalan ng responsibilidad. Ito na ang hindi natiis ni Liana. Sa pahintulot ng kanyang abogado, siya mismo ang tumayo. Your Honor, ang mga larawang yan ay kuha bago pa man ako ikasal, bago pa man ako magbuntis, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. At sa bawat isa sa mga okasyong yan, kasama ko ang aking asawa, si G. De Villa. Siya pa nga ang kumuha ng karamihan sa mga litratong yan. Kung ang pamumuhay na yon ay hindi angkop para sa isang ina, bakit hindi rin ito naging issue para sa isang ama? Ang katahimikan sa korte ay nakabibingi. Ang mga salita ni Liana ay tumama sa puso ng issue. Ang double standard, ang hindi pagkakapantay-pantay. Nag-init ang ulo ni Attorney Mendoza. Objection! Ang petitioner ay nagiging emosyonal. Sino ba namang ina ang hindi magiging emosyonal kung ang kanyang pagkatao ay winawasak sa harap ng korte? Ganti ni Liana, ang kanyang mga mata ngayon ay nagniningas at nakatutok kay Javier. Tinatawag ninyo akong mentally unstable, ngunit sino ba ang mas wala sa katinuan? Ang isang inang umiyak dahil sa sakit ng panganganak at pagtataksil? O ang isang amang iniwan ang kanyang mag-ina sa ospital para lang protektahan ang presyo ng kanyang mga gupyaw? Silence! Sigaw ng hukom. Sa gitna ng kaguluhan, idineklara ng hukom ang isang maikling recess. Habang papalabas sila ng silid, hinarang ni Liana ang daan ni Javier. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang anino ang tumabon sa kanila, si Doña Isabela de Villa. Nakatayo ito roon, eleganteng-elegante sa kanyang Chanel suit. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay parang yelo. Hindi si Javier ang tiningnan niya, kundi si Liana. Magaling kang magsalita, bata, sabi ni Doña Isabela sa isang boses na sila lang ang nakakarinig. Pero ang mga salita ay hangin lamang, ang kapangyarihan. Iyan ang totoo. Lumapit pa ito ng bahagya. Ang mamahaling pabango nito ay tila nakakalasong sa hangin. Kaya kong kunin ang lahat sa'yo, pati na ang mga anak mo. Bulong nito, ang bawat salita ay may diin at puno ng pagbabanta. Subukan mo ako. Pagkasabi noon, marahan itong inayos ang kwelyo ng damit ni Liana, 1 kilos ng panunuya, bago ito naglakad palayo, nakasunod ang kanyang anak, na tila isang asong sunod-sunuran. Naiwan si Liana na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang bagong tuklas na galit. Ngayon, malinaw na sa kanya. Ang laban na ito ay hindi lang laban kay Javier. Ang tunay niyang kalaban ay ang babaeng nasa likod ng lahat ng ito. Ang reyna sa kabilang panig ng chessboard at hindi siya papayag na matalo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malupit na digmaan sa media. Ang bawat galaw ni Liana ay sinusundan. Ang bawat salita niya ay binibigyan ng kahulugan. Sa ilalim ng gabay ng kanyang lola at ni Attorney Cruz, nanatili siyang matatag. Nagpaunlak siya ng isang eksklusibong panayam sa isang respetadong mamamahayag, kung saan buong tapang niyang isinalaysay ang kanyang panig, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na lumalaban. Dahil dito, ang simpatya ng publiko ay unti-unting napunta sa kanya. Ngunit alam ni Liana na ang katahimikan mula sa kampo ng mga De Villa ay isang masamang pangitain.
Ang isang ahas ay pinakamapanganib kapag ito ay nag-aabang, naghahanda para sa isang nakamamatay na pagtuklaw. Ang babala ni Doña Isabela ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Kaya kong kunin ang lahat sa'yo. O isang gabi, pagkatapos ng isang mahaba at nakapapagod na araw ng paghahanda para sa susunod na hearing, niyaya siya ng kanyang mga bagong kaibigan mula sa EAH, isang grupo ng mga batang executive na naging malapit sa kanya na mag-relax. Liana, kailangan mong magpahinga kahit sandali, sabi ni Sofia, ang head ng marketing. May isang bagong bukas na jazz lounge sa BG, tahimik lang doon. Isang oras lang, pangako. Nag-aalangan si Liana. Ang gusto lang niya ay umuwi at mayakap ang kanyang mga anak. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa kanilang mga mata. Marahil ay tama sila. Kailangan niya ng kahit isang oras para huminga. Sige, pumayag siya. Pero isang oras lang talaga. Ang lounge ay elegante at tahimik, gaya ng ipinangako. Umupo sila sa isang sulok, uminom ng non-alcoholic drinks, at nakinig sa malamyos na tugtugin. Sa loob ng halos isang oras, nakalimutan ni Liana ang korte, si Javier at si Isabela. Sandali siyang naging normal muli. Ngunit hindi niya alam, sa bawat ngiti niya, sa bawat pagtawa, mayroong isang camera lens na nakatutok sa kanya mula sa kabilang dako ng silid. Kinukuha ang bawat sandali. Kinabukasan ng umaga, nagising si Liana sa isang tawag mula kay Attorney Cruz. Ang boses nito ay hindi na kalmado, kundi puno ng madaliang pangangailangan. Liana, buksan mo ang TV, anumang news channel. Kinakabahan, sinunod niya ang utos. Ang bumungad sa kanya ay ang kanyang mukha. Ngunit hindi ito ang mukha ng isang inang lumalaban. Isang sikat na entertainment blog at ilang tabloid ang naglabas ng mga larawan niya mula kagabi. Ang mga larawan ay malinaw na minanipula. Ang hawak niyang baso ng juice ay pinalitan ng isang kopita ng alak. Ang kanyang simpleng ngiti ay ginawang tila isang halakhak ng lasing. Ang anggulo ng mga kuha ay ginawang mukha siyang nagsasayaw ng wild, nawawala sa sarili. Ang headline ay sumisigaw, nagluluksa o nagwawaldas. Ang gabi ng paglimot ni Liana Aguilar habang nakikipaglaban para sa mga anak. Ito ay kasinungalingan, sigaw ni Liana, nanginginig ang buong katawan. Pinlano nila ito. It was a setup. Alam ko, Liana, ngunit huli na. Malungkot na, sabi ni Attorney Cruz. Ipinadala na nila ang mga larawan sa korte bilang urgent supplemental evidence. Hinihiling nila ang isang emergency hearing para sa immediate protective custody ng mga bata. Ang mundo ni Liana ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Ang emergency hearing ay mabilis at brutal. Kahit anong paliwanag ang gawin ni Attorney Cruz, kahit anong ebidensya ang ipakita nilang peke, ang mga larawan, ang pinsala ay nagawa na. Ang hukom, sa ilalim ng matinding presyon mula sa media, ay nagdesisyon na para sa kapakanan ng mga bata, sila ay pansamantalang ilalagay sa ilalim ng kustodya ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi rin sila ibinigay kay Javier. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Ang korte ay nagpasiya na dahil sa controversial na situation, walang sino man sa kanila ang karapat-dapat sa ngayon. Nang hapong iyon, 2 social worker ang dumating sa mansyon ng mga Aguilar. Ang kanilang mga muka ay puno ng profesional na awa, ngunit ang kanilang mga kilos ay matatag. Kailangan po naming sundin ang utos ng korte, ma'am, sabi ng isa. Tinangka ni Doña Esmeralda na gamitin ang kanyang impluensya. Ngunit kahit ang pangalan ng mga Aguilar ay hindi kayang banggain ang isang direktang utos mula sa korte. Pinanood ni Liana na parang isang manonood sa sarili niyang trahedya, habang ang kanyang 3 anak ay maingat na inilalagay sa mga dala nilang car seat. Si Angelo, si Briella, si Celestine, ang kanyang buhay, ang kanyang hininga, ang kanyang lahat.
Sinubukan niyang lumapit, ngunit isang malumanay na kamay mula sa kanyang lola ang pumigil sa kanya. Bago sila tuluyang umalis, lumapit ang babaeng social worker. Pangako po ma'am, aalagaan po namin sila. Ito ay pansamantala lamang. Ngunit para kay Liana, ang salitang pansamantala ay parang habang buhay. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan ng DSWD, ang lakas na matagal nang pinanghahawakan ni Liana ay tuluyang bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Bumagsak siya sa sahig na marmol. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa dibdib na tila sinusubukang pigilan ang pagkasira ng kanyang puso. Isang iyak ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi ito isang simpleng pag-iyak. Ito ay isang hagulhol ng isang inang ninakawan ng kanyang pinakamamahal na yaman. Isang sigaw ng sukdulang sakit at kawalan ng pag-asa. Niyakap siya ng kanyang lola. Ang sarili nitong mga luha ay dumadaloy para sa sakit na nararamdaman ng kanyang apo. Sa sandaling iyon, nawala ang tapang, nawala ang determinasyon. Ang natira na lamang ay isang babaeng wasak na wasak. Ito na iyon. Ang sandaling tila nawala na ang lahat. All is lost. Nanalo si Isabela. Kinuha niya ang lahat. Habang ang gabi ay lumalalim at ang mansyon ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan, tumunog ang pribadong telepono ni Attorney Cruz, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Sa kabilang linya, isang nanginginig at halos pabulong na boses ng isang babae ang sumagot. Si Attorney Cruz po ba ito? Ang abogado ni Ma'am Liana? Sino ito? Tanong ng abogado, ang kanyang tono ay maingat at alerto. Hindi na po mahalaga kung sino ako, sabi ng babae. May halong takot sa kanyang pananalita. Isa po akong dating kasambahay sa mansyon ng mga De Villa. Umalis na po ako. Hindi na po kinaya ng konsensya ko. Napatayo ng tuwid si Attorney Cruz. Ang kanyang mga pandama ay biglang naging matalas. Anong ibig mong sabihin? Isang malalim na buntong hininga ang narinig mula sa kabilang linya. Ang gabi pong yon, noong inanunsyo ni Sir Javier ang divorce, naroon po ako. Naglilinis sa koridor malapit sa library. Narinig ko po ang lahat. Ang puso ni Attorney Cruz ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Hindi po si Sir Javier ang may gusto noon. Pagpapatuloy ng babae, ang kanyang boses ay nababasag na. Pinilit lang po siya. Tinakot siya ni Doña Isabela. Narinig ko pong sinabi niya na kung hindi hihiwalayan ni Sir Javier si Ma'am Liana at ang mga bata, wawasakin daw niya ang lahat ng pinaghirapan ni Sir Javier at aalisin sa kanya ang lahat ng mana. Nakiusap po si Sir Javier. Nagmakaawa po siya. Pero hindi po nakinig si Doña Isabela. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang puzzle na ngayon ay nabubuo sa isipan ng abogado. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. May patunay ka ba sa sinasabi mo? Tanong ni Attorney Cruz. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan na para bang nag-iisip ang babae kung dapat ba niyang ituloy. Nang marinig ko po ang sigawan nila, natakot po ako. Itinago ko po ang cellphone ko sa ilalim ng isang florera at pinindot ang record. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro po, para lang may ebidensya kung sakaling may mangyaring masama. Ito na ang bombshell. Meron akong dapat sabihin tungkol sa totoong nangyari sa gabi ng divorce, sabi ng babae. Ang kanyang boses ngayon ay may halong determinasyon. Handa po akong tumulong. Ang mga sumunod na oras matapos kunin ang kanyang mga anak ay isang malaking, itim na kawalan para kay Liana. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang silid, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala namang talagang nakikita. Ang mansyon ng mga Aguilar, na minsan ay naging simbolo ng kanyang bagong simula, ay isa na ngayong kulungang ginto. Malawak, marangya, ngunit walang buhay. Walang maririnig na iyak ng sanggol.
Walang tunog ng maliliit na hininga. Tanging ang nakabibinging katahimikan. Si Doña Esmeralda ay hindi umalis sa kanyang tabi. Isang tahimik na presensya na nagbibigay ng suporta kahit walang salitang binibitawan. Ngunit kahit ang pagmamahal ng kanyang lola ay hindi kayang punan ang butas na iniwan ng kanyang mga anak sa kanyang puso. Nasa ganito silang kalagayan nang pumasok si Attorney Cruz. Iba ang itsura nito. Ang laging seryoso at kalmadong muka ay may bahid ngayon ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Liana rito. Isang kislap ng pag-asa. "Liana, Doña Esmeralda," sabi nito. Ang boses ay mahihina ngunit may diin. Mayroon tayong isang development, isang hindi inaasahang pagkakataon. Ikinuwento niya ang tungkol sa tawag, tungkol sa dating kasambahay, tungkol sa isang sikretong recording. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, nagkaroon ng reaksyon si Liana. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa sahig. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang buhay, ay nagkaroon ng bahagyang kislap. "Totoo ba yan?" "Hindi natin malalaman hanggat hindi natin siya nakakausap," sagot ng abogado. "Inayos ko na ang isang ligtas na pagkikita. Ngayon yan na. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung malaman ng mga Divilla na mayroong ganitong testigo, hindi sila mag-aatubiling patahimikin siya." Isang oras ang lumipas. Sa isang pribadong function room ng isang maliit na hotel na pag-aari ng EAH, naghihintay sila. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapakaba kay Liana. Paano kung isa itong patibong? Paano kung isa na naman itong laro ni Isabela? Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nasa mga 50 anyos. Balot sa takot at pag-aalinlangan. Nakayuko ito. Hindi makatingin ng diretsyo. Ito si Manang Elsa. Pinaupo siya ni Attorney Cruz at binigyan ng isang basong tubig. "Huwag po kayong matakot, Manang Elsa," malumanay na sabi ni Liana. "Ligtas po kayo rito. Nagpapasalamat po ako sa inyong tapang." Tumingala ang matanda at sa kanyang mga mata, nakita ni Liana ang pinaghalong awa at pagsisisi. "Patawarin niyo po ako, Ma'am Liana. Matagal ko na po sanang gustong gawin ito, pero natakot po ako para sa pamilya ko." "Naiintindihan ko po," sagot ni Liana. "Ang mahalaga po ay narito na kayo ngayon. Pakiusap, ikwento niyo po sa akin ang lahat." Nanginginig ang boses ni Manang Elsa habang isinasalaysay niya ang mga pangyayari noong gabing iyon. Inilarawan niya kung paano niya narinig ang sigaw ni Doña Isabela mula sa library, kung paano nito sinabihan si Javier na isang malaking pagkakamali at isang pabigat, si Liana at ang mga bata. Sinabi po ni Doña Isabela na kung hindi susunod si Sir Javier, babawiin niya ang lahat, ang posisyon bilang CEO, ang mana, ang pangalan. "Wawasakin kita hanggang sa wala nang matira sa'yo, Javier." Iyon po ang eksaktong sinabi niya. Napahawak si Liana sa kanyang bibig. Nagmakaawa po si Sir Javier. Halos pabulong na sabi ni Manang Elsa. Ang mga luha ay tumutulo na. "Mama, huwag. Mga anak ko sila." Paulit-ulit po niyang sinabi iyon. Pero parang wala pong narinig si Donya. Binigyan niya po ng ultimatum si Sir Javier. "Ako at ang legasiya ng Divilla o ang babae at mga bastardo niya." Pagkatapos po noon, wala na po akong narinig kundi ang basag na boses ni Sir Javier na sumang-ayon. Ang kwento ay tila isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Liana. Ang galit niya kay Javier ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong ibang emosyon. Isang emosyong hindi niya inaasahan. Ang recording po, sabi ni Attorney Cruz. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Elsa habang iniaabot ang isang luma at simpleng cellphone. "Hindi po malinaw, sir, pero maririnig po." Kinuha ni Attorney Cruz ang telepono at ikinonekta sa isang maliit na speaker. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig ay isang mahinang kaluskos. Pagkatapos, isang boses. Isang boses na malamig,
matigas, at puno ng bakal, boses ni Isabela. Isang hadlang sa legasiya ng pamilyang ito. Hindi ko hahayaang sirain ng isang walang kwentang babae at ng kanyang mga anak ang lahat ng itinayo ng ating mga ninuno. Pagkatapos ay ang boses ni Javier, basag at desperado. Mama, parang awa mo na. Pamilya ko sila. Mga anak ko. Wala kang pamilya kundi ako. Pumili ka, Javier. Ngayon din, sila o ako. Isang mahabang katahimikan, maririnig ang isang mahinang paghikbi at pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, ang halos hindi na marinig na pagsuko ni Javier. Kayo po, Mama. Kayo po ang pipiliin ko. Pinatay ni Attorney Cruz ang recording. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa kanina. Hinawakan ni Liana ang lamesa para suportahan ang sarili. Ang Javier na narinig niya sa recording ay hindi ang makapangyarihang CEO na kinilala niya. Ito ay isang lalaking durog, isang batang lalaking takot sa sarili niyang ina. Ang galit niya sa pagiging duwag ni Javier ay nag-aapoy. Bakit hindi siya lumaban? Bakit siya sumuko? Ngunit sa ilalim ng nag-aapoy na galit na yon, merong isang maliit na kislap ng awa. Isang awa para sa lalaking minsan niyang minahal na ngayon nakikita niyang biktima rin pala. Isang biktima ng isang mas malaking kasamaan. Dahan-dahan, itinaas ni Liliana ang kanyang ulo. Ang luha at sakit sa kanyang mga mata ay nawala. Ang pumalit dito ay isang apoy. Isang apoy na hindi na basta galit lang, kundi isang malamig at nakapokus na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang lola. Pagkatapos ay kay Attorney Cruz. Ang tingin na iyon ay nagsasabi ng lahat. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pag-iyak. Salamat po, Manang Elsa, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may isang bagong tigas na hindi pa naririnig sa kanya dati. Titiyakin po namin ang inyong kaligtasan. Tumingin siya kay Attorney Cruz. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng sakit, ay naglaho na at napalitan ng isang malinaw na layunin. Ang kanyang tunay na kaaway ay may pangalan na ngayon, Isabela de Villa. Hindi na ito tungkol sa korte, sabi ni Liana. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Ang korte ay para sa hustisya. Ang ginawa niya ay higit pa roon. Tumayo siya, ang kanyang tindig ay nagbago. Ang babaeng halos gumuho kanina ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang reyna na handa nang sakupin ang teritoryo ng kanyang kalaban. Oras na para dalhin ang laban sa teritoryo nila. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang pagsuko. Para sa kampo ng Elizalde Aguilar, ang katahimikan ay paghahanda. Sa mga sumunod na linggo, matapos makuha ang recording, walang anumang ingay na nagmula sa kanila. Itinigil nila ang pakikipag-ugnayan sa media. Itinigil nila ang anumang legal na mosyon. Mula sa pananaw ng publiko at ng mga De Villa, tila sumuko na si Liana. Naghihintay na lamang sa pinal na desisyon ng korte. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto ng EH Tower, isang digmaan ang masusing pinaplano. Ang boardroom na dati pinag-aaralan lamang ni Liana ay naging kanyang war room. Sa pamumuno ni Doña Esmeralda, tinipon nila ang isang strike team, isang grupo ng mga pinakamahuhusay na financial analyst, corporate lawyer, at investment strategist ng EAA. Sa gitna nilang lahat, nakaupo si Liana. Hindi na siya ang estudyanteng nakikinig lamang. Ngayon, siya na ang nagtatanong. Siya na ang nagdedesisyon. Ang sakit na kanyang pinagdaanan ay hinulma siya sa isang leader na may matalas na isip at hindi natitinag na determinasyon. Ang De Villa Group ay parang isang malaking toring gawa sa salamin, paliwanag ni G. Velasco, ang kanilang Chief Investment Officer, habang itinuturo ang isang komplikadong chart. Maganda tingnan sa labas, ngunit marupok sa loob. Matagal na silang gumagamit ng creative accounting para pagandahin ang kanilang mga ulat.
Ang kanilang pinakamalaking kahinaan ay ang kanilang mga utang sa mga dayuhang bangko at ang kanilang pag-asa sa iisang malaking investor, ang Kawahara Group mula sa Japan. Kilala ko si Mr. Kawahara. Sabat ni Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay kalmado. Isa siyang taong labis na nagpapahalaga sa tradisyon at integridad ng pamilya. Isang plano ang nabuo. Hindi ito magiging isang marahas na pag-atake. Ito ay magiging isang dahan-dahan at tiyak na pagwasak, piraso bawat piraso. Ang unang hakbang ay tahimik. Gamit ang iba't ibang shell corporations, nagsimulang bumili ng mga non-voting shares ng Davila Group. Ang EA, maliit lang sa simula. Sapat na hindi mapansin. Ngunit paunti-unting pinalaki hanggang sa sila na ang may hawak ng pinakamalaking block ng shares na hindi pag-aari ng mga Davila. Ang ikalawang hakbang ay mas tuso. Gamit ang kanilang malawak na network, pinalabas ni Attorney Cruz ang mga anonymous tips sa mga international financial regulators. Ang mga tips na ito ay naglalaman ng mga totoong ebidensya ng mga kahina-hinalang transaksyon ng Davila Group, mga impormasyong nakuha nila mula sa kanilang masusing investigasyon. Ito ay nagresulta sa isang biglaang regulatory audit sa mga operasyon ng Davila na nagdulot ng pagkaalarma sa kanilang mga stockholder. Ang ikatlong hakbang ay ang pinakapersonal. Isang pribadong delegasyon sa pamumuno ni Attorney Cruz ang lumipad patungong Tokyo. Dala nila ang isang simpleng regalo para kay Mr. Kawahara, isang kopya ng istorya ni Liana, isinalin sa wikang Hapon, kasama ang mga detalye ng maruming laro ni Doña Isabela. Hindi nila kailangang sabihin na mag-divest. Ang simpleng paglalahad ng katotohanan ay sapat na. Sa loob ng Davila Group, ang epekto ay parang isang lindol. Unang dumating ang balita tungkol sa audit. Nagdulot ito ng pagbaba ng kanilang stock price ng 5%. Huwag kayong mag-alala. Ito ay isang panggugulo lamang mula sa ating mga kalaban. Deklara ni Doña Isabela sa isang emergency board meeting. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng awtoridad. Si Javier, na nakaupo sa kanyang tabi, ay nanatiling tahimik. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos, dumating ang tawag mula sa Tokyo. Bigla ang binawi ng Kawahara Group ang kanilang planong multibilyong pisong investment. Ang dahilan, pagkakaiba sa mga corporate values. Ang balitang iyon ay isang bomba. Ang stock price ng Davila Group ay bumagsak ng isa pang 15% sa loob lamang ng isang araw. Ang mga telepono sa kanilang opisina ay walang tigil sa pag-ring. Ang mga investor ay nagpapanik. Ang mga bangko ay humihingi ng mga kasiguraduhan. Anong nangyayari, Isabela? Sigaw ng isa sa mga matatandang miyembro ng board. Ang kumpanya ay bumabagsak sa ating harapan. Kumalma kayo. Sigaw pabalik ni Isabela. Ngunit sa unang pagkakataon, may bakas ng kawalan ng kontrol sa kanyang boses. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang mga kaibigan sa politika at negosyo. Ngunit isa-isa, lahat sila ay tila umiiwas sa kanya. Ang anino ng Elizalde Aguilar ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Natuklasan niyang ang bawat pader na kanyang sinasandalan ay unti-unti nang ginigiba. Sa gitna ng kaguluhan, isang formal na liham ang dumating sa kanilang opisina. Ito ay mula sa isang hindi kilalang consortium ng mga shareholder na nagmamay-ari na ngayon ng 20% ng kumpanya. Nang buksan ni Javier ang liham, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Binasa niya ito ng malakas para marinig ng lahat sa boardroom. Alinsunod sa mga batas ng korporasyon, kami, ang United Equity Consortium, na kumakatawan sa 20% ng kabuuang shares ng Davila Group of Companies, ay formal na humihiling ng isang agarang at pambihirang pagpupulong ng mga miyembro ng board at mga stockholder. Sino ang mga ito? Tanong ni Isabela. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Ang sagot ay nasa huling pangungusap ng liham.
Ang aming itinalagang kinatawan at proxy para sa pagpupulong na ito ay si Miss Liana Elizalde Aguilar. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Javier at Isabela. Ang pangalan ni Liana ay tila isang hatol na binigkas sa kanilang harapan. Naintindihan na nila ngayon, hindi ito isang random na krisis, hindi ito isang kamalasan. Ito ay isang planadong pag-atake. Isang pag-atake na hindi nila nakita dahil sa kanilang pagiging kampante. Napasuntok si Javier sa makapal na kahoy na lamesa. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong galit at isang bakas ng paghanga. Hindi niya tayo inatake sa korte, inatake niya tayo dito, sa ating sariling teritoryo. Sa kabilang tore, sa war room ng EAA, pinanood ni Liana ang pagbagsak ng stock price ng De Villa Group sa isang malaking monitor. Walang-walang ngiti sa kanyang labi. Walang saya. Tanging isang malamig at tahimik na kasiyahan sa pagkamit ng hustisya. Ang hiling nila para sa isang emergency meeting ay naaprubahan na. Anunsyo ni Attorney Cruz. Sa Biyernes, sa kanilang boardroom, tumango si Liana. Ang entablado ay nakahanda na. Ang lahat ng mga piraso ay nasa kanilang lugar. Oras na para sa huling pagtutuos. Oras na para harapin ang reyna. Ang araw ng emergency board meeting ay dumating na may kasamang mabigat at kulimlim na panahon na tila nakikiramay sa kapalaran ng imperyo ng De Villa. Ang boardroom sa pinakatuktok ng kanilang tore, na dati isang simbolo ng hindi matitinag na kapangyarihan, ay ngayon ay puno ng tensyon at takot. Ang mga miyembro ng board at mga pangunahing stockholder ay nakaupo sa kanilang mga silya, ang kanilang mga mukha ay balisa. Naghihintay sa pagdating ng taong nagdulot ng lahat ng kaguluhang ito. Si Doña Isabela de Villa ay nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa sa silyang nakalaan para sa chairman. Ang kanyang postura ay tuwid pa rin at puno ng pagmamataas, ngunit mayroong isang maliit na panginginig sa kanyang mga kamay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng lamesa. Sa kanyang kanan ay si Javier. Ang mukha ay blangko. Tila isang sundalong naghihintay na lamang sa kanyang hatol. Eksakto 9:00 ng umaga, bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok si Liana. Kung inaasahan nilang makita ang isang babaeng galit o naghihiganti, nabigo sila. Ang babaeng pumasok ay sagisag ng katahimikan at kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mababang pusod. Ang kanyang mukha ay may kaunting makeup lamang na lalong nagpalitaw sa talas ng kanyang mga mata. Sa kanyang likuran ay si Attorney Rafael Cruz na may dalang isang leather briefcase. Ang lahat ng ingay sa silid ay namatay. Bawat mata ay nakatuon sa kanya habang naglalakad siya nang may kumpiyansa patungo sa bakanteng silya sa kabilang dulo ng lamesa, diretsong katapat ni Doña Isabela. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang dagundong sa tahimik na silid. "Good morning," bati ni Liana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. "Salamat sa pagpapaunlak sa aming hiling para sa pagpupulong na ito. Let's not waste any more time. Sino ka para utusan kami sa sarili naming pamamahay?" Sarkastikong sabi ni Doña Isabela, sinusubukang bawiin ang kontrol. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. "Ako ang kinatawan ng 20% ng kumpanyang ito, Doña Isabela. Kaya't meron akong karapatan. At base sa kasalukuyang halaga ng inyong stock, ang porsyentong iyon ay patuloy na lumalaki bawat oras." Isang sampal ng katotohanan na nagpatahimik kay Isabela. Nandito tayo ngayon dahil sa isang simpleng tanong. Pagpapatuloy ni Liana, iginagala ang kanyang paningin sa bawat miyembro ng board. Paano napunta sa ganitong kalagayan ang isang kumpanyang dati matatag?
Ang sagot ay simple, maling pamamahala. Isang pamumuno na inuuna ang personal na kapritsyo kaysa sa kapakanan ng mga shareholder. Isang kasinungalingan, sigaw ni Isabela. Talaga ba? Tanong ni Liana. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa matanda. Pag-usapan natin ang pagbawi ng Kawahara Group sa kanilang investment. Sinabi ninyo sa board na ito ay dahil sa global market instability. Ngunit hindi ba't ang totoong dahilan ay dahil nalaman ni Mr. Kawahara, isang taong may malaking pagpapahalaga sa pamilya, ang ginawa ninyong pagtataboy sa inyong sariling manugang at 3 bagong silang na apo. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumingin nang may pag-aakusa kay Isabela. Pag-usapan natin ang regulatory audit, dagdag pa ni Liana. Hindi ba't ito ay resulta ng mga questionabling loans na ibinigay ng kumpanya sa mga pribadong proyekto ng pamilya De Villa na walang pahintulot ng buong board? Lalong lumakas ang bulungan. Ang pundasyon ng kapangyarihan ni Isabela ay nagsisimula nang gumuho sa harap mismo niya. Lahat ng ito ay mga akusasyon na walang patunay. Sigaw niya, ang kanyang boses ay desperado na. Kung ganoon, sabi ni Liana, ang kanyang boses ay biglang bumaba, naging malamig na parang yelo. Pag-usapan natin ang isang bagay na may patunay. Sumenya siya kay Attorney Cruz. Binuksan ng abogado ang briefcase nito at inilabas ang isang maliit na digital audio player. Ikinonekta niya ito sa sound system ng boardroom. Ano yan? Tanong ni Javier. Sa unang pagkakataon ay nagsalita. May takot sa kanyang mga mata. Alam na niya kung ano yon. Ang tawag ko rito? Sabi ni Liana. Ang mga mata ay nakatutok lamang kay Isabela. Ay ang katotohanan. Pinindot ni Attorney Cruz ang play. Ang boses ni Isabela, malamig at malupit, ay pumuno sa buong silid. Isang hadlang sa legasiya ng pamilyang ito. Hindi ko hahayaang sirain ng isang walang kwentang babae at ng kanyang mga anak ang lahat ng itinayo ng ating mga ninuno. Ang boses ni Javier, basag at puno ng pagmamakaawa. Mama, parang awa mo na. Pamilya ko sila, mga anak ko. Ang ultimatum ni Isabela. Wala kang pamilya kundi ako. Pumili ka, Javier. Ngayon din, sila o ako. At ang huling pagsuko ni Javier, kayo po, Mama. Kayo po ang pipiliin ko. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa loob ng boardroom ay nakabibingi. Walang sino man ang nangahas gumalaw o magsalita. Ang maruming lihim ng pamilya De Villa ay nakaladlad na ngayon sa harap ng lahat. Si Javier ay napayuko, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha sa sukdulang kahihiyan. Si Doña Isabela naman ay nakatitig kay Liana, ang kanyang mukha ay hindi na mapagkunwari. Ito ay purong galit at pagkamuhi. Ang maskara ng eleganteng matriarch ay tuluyan ng nabakbak. Kaya ngayon, sabi ni Liana, tumatayo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Bilang isang pangunahing stockholder at higit sa lahat, bilang isang ina na inagawa ng mga anak dahil sa kapritsyong ito, ako ay naglalatag ng isang mosyon. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Isang mosyon para sa isang vote of no confidence laban sa chairman na si Doña Isabela De Villa at sa CEO na si Javier De Villa dahil sa kanilang mga aksyon na nagdulot ng matinding pinsala sa reputasyon at pinansyal na katatagan ng kumpanyang ito. Ang mga salita ay tila isang hatol. Ang vice-presidente ng board, isang matandang lalaki na matagal nang nagkimkim ng sama ng loob kay Isabela, ang unang tumayo. I second the motion. Isa-isa, ang mga miyembro ng board na dati takot kay Isabela ay nagsimula ng tumayo, nagpapakita ng kanilang pagsang-ayon. Hindi ninyo ito maaaring gawin sa akin. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito. Sigaw ni Isabela. Nawawala na sa sarili. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang pagboto ay mabilis at tiyak.
All in favor. Halos lahat ng kamay sa silid ay itinaas. The motion is carried. Anunsyo ng Vice-Presidente. Sina Doña Isabela at Javier de Villa ay opisyal nang tinatanggal sa kanilang mga posisyon. Epektibo kaagad. Ang pagbagsak ay ganap na. Sa loob ng ilang minuto, ang imperyong pinaghirapang protektahan ni Isabela sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa kanyang harapan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanyang kalupitan ay nauwi sa wala. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga miyembro ng board ay nag-uusap-usap na, tumayo si Javier. Naglakad siya papalapit kay Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Liana rito, ang tunay na pagsisisi. Patawad! Bulong niya. Ang boses ay basag. Isang salita, ngunit naglalaman ng bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali. Tinitigan siya ni Liana, hindi ng galit, kundi ng isang uri ng malungkot na pagtanggap. Hindi na niya kailangan ang paumanhin nito. Hindi na nito mababago ang nakaraan. Tumalikod si Liana at naglakad palabas ng boardroom, kasama si Attorney Cruz. Iniwan niya ang naguhong imperyo, ang naghihinagpis na reyna, at ang prinsipe na nawalan ng kaharian. Ang laban ay tapos na, at siya ang nagwagi. Yeah. Ang balita ng pagpapatalsik sa mga De Villa ay kumalat na parang apoy. Naging laman ito ng bawat pahayagan at business news program. Ang De Villa Group, na ngayon nasa ilalim ng isang bagong interim management, ay abala sa paglilinis ng pinsalang iniwan ng dating pamunuan. Para sa mundo, isa itong corporate drama. Ngunit para kay Javier, ito ang katapusan ng lahat. Ang mansyon ng mga De Villa na dati sentro ng kapangyarihan at sosyal na pagtitipon ay nababalot ngayon sa isang mabigat na katahimikan. Matapos ang board meeting, hindi na nagpakita si Doña Isabela. Nagkulong ito sa kanyang silid, tumatangging kumain o makipag-usap kaninuman. Ang babaeng dating nag-uutos sa buong mundo ay ngayon ay isang bilanggo ng sarili niyang pagmamataas at pagkatalo. Si Javier naman ay naglalakad sa mga pasilyo ng kanilang bahay na parang isang multo. Bawat painting sa dingding, bawat mamahaling palamuti ay tila isang paalala ng presyo ng kanyang ambisyon o mas tamang sabihin ng ambisyon ng kanyang ina na pilit niyang inako bilang sa kanya. Tinitigan niya ang isang malaking family portrait sa sala. Nakatayo roon ang isang batang Javier sa pagitan ng kanyang ama at ina. Ang kanyang ama, isang mabait, ngunit mahinang tao, ay namatay sa atake sa puso dahil sa stress sa negosyo. Mula noon, si Isabela na ang humulma sa kanya. Hinulma siya para maging matigas, walang awa, isang perpektong tagapagmana. Sa proseso, nawala niya ang kanyang sarili. Wala nang natira para sa kanya rito. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang pangalan, lahat ay nawala. Ngunit sa gitna ng pagkawala, may isang bagay siyang natagpuan. Kalayaan. Kalayaan mula sa anino ng kanyang ina. Kalayaan mula sa bigat ng isang apelyidong hindi niya naman talaga pinili. May isang huling bagay siyang kailangang gawin bago niya tuluyang talikuran ang lahat. Kinabukasan, isang simpleng sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon ng mga Aguilar. Si Javier, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, isang anyong hindi pa nakikita sa kanya ng publiko, ang bumaba. Walang arogansya, walang alalay, isang ordinaryong tao lamang. Hinarang siya ng mga gwardiya sa tarangkahan. "Pasensya na po, sir. Hindi po kayo pwedeng pumasok." "Naiintindihan ko," sabi ni Javier. Walang bakas ng galit. "Maari bang sabihin ninyo kay Liana na narito ako? Hindi ako aalis hanggat hindi niya ako kinakausap. Gusto ko lang makita ang mga bata sa huling pagkakataon." Ang balita ay mabilis na nakarating kay Liana, na kasalukuyang nasa hardin kasama ang kanyang mga anak.
Matapos ang pagbagsak ng mga De Villa, mabilis na ibinalik ng korte ang buong kustodya sa kanya. Nag-alinlangan siya. Isang bahagi niya ang gustong isara ang tarangkahan at wag na siyang muling makita pa. Ngunit isang bahagi, ang bahaging nakarinig sa kanyang basag na boses sa recording, ang nagtulak sa kanya na maging mas matalino. Papasukin ninyo siya. Utos niya sa gwardiya, pero hanggang sa hardin lang. Ilang sandali pa, pumasok si Javier. Nakita niya si Liana na nakaupo sa isang kumot sa damuhan, napapalibutan ng 3 maliliit na anghel na masayang naglalaro. Ang eksenang iyon, isang eksena ng kapayapaan at kaligayahan, ang eksenang ipinagkait niya sa kanyang sarili. Ito ang dapat ay buhay niya. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang tumusok sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. "Liana," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Tumingin sa kanya si Liana. Ang kanyang mga mata ay kalmado, walang bakas ng galit o pagkamuhi. Ang nakita ni Javier ay isang bagay na mas masakit pa. Indifference. "Javier," sagot niya, isang simpleng pagkilala. "Sila ba?" Hindi niya matapos ang tanong. "Si Angelo," sabi ni Liana, itinuturo ang batang lalaki na may buhok na katulad ng kay Javier. "Si Brielle at si Celestine." Napatitig si Javier sa kanyang mga anak, ang kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon, nakita niya sila hindi bilang isang liability, kundi bilang isang bahagi ng kanyang sarili. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Lumuhod siya sa damuhan para maging kapantay nila. "Pwede ko ba?" tanong niya. Ang kanyang tingin ay nagmamakaawa kay Liana. Tumango si Liana. Nanginginig ang mga kamay ni Javier habang marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Angelo. Nagulat ang bata sa una, ngunit hindi naman umiyak. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang naramdaman ni Javier. Isang bagay na mas malakas kaysa sa anumang corporate deal o merger. Ito ay purong pagmamahal. Tumagal siya roon ng ilang minuto. Tahimik na pinagmamasdan ang mga mukha na dapat ay kabisado na niya. "Aalis na ako, Liana," sabi niya sa wakas. Tumatayo. "Aalis na ako ng bansa. Magsisimula ulit sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin. Sa isang lugar kung saan ang pangalan ko ay ako lang, hindi De Villa." "Saan ka pupunta?" tanong ni Liana, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa simpleng kuryosidad. "Hindi ko alam. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ayos lang sa akin na hindi ko alam ang susunod na hakbang." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liana. Walang anumang salita ang sapat para sabihing nagsisisi ako. Alam kong huli na ang lahat at hindi ako humihingi ng tawad para sa sarili ko. Pero gusto kong malaman mo, patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Patawad kung naging duwag ako. Huminga ng malalim si Liana. Ito na ang sandaling matagal na niyang hinintay. Ang sandali ng pagpapatawad. Ngunit hindi ito ang pagpapatawad na inaasahan ng marami. "Javier," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. "Pinapatawad kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan. Pinapatawad kita, hindi para magkabalikan tayo, kundi para pareho na tayong makalaya sa nakaraan." Tumingin siya sa kanilang mga anak. "Ang pinakamagandang kapatawaran na maibibigay ko sa iyo ay ang hayaan kang umalis at hanapin ang sarili mo. At ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa kanila ay ang hayaan silang lumaki ng payapa, malayo sa anino ng mga De Villa." Tumango si Javier, tinatanggap ang bawat salita. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng paglaya. "Salamat, Liana," sabi niya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon. Bawat hakbang ay palayo
sa kanyang madilim na nakaraan at patungo sa isang hindi tiyak, ngunit may pag-asang hinaharap. Habang paalis ang sasakyan, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang lumang numero. Ang kanyang ina, "Tinalikuran mo ako. Wala kang utang na loob. Para saan? Para sa kanila. Magsisi ka, Javier. Magsisi ka." Binasa niya ang mensahe. Sa halip na masaktan, isang pakiramdam ng kapayapaan ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan niyang binura ang mensahe at binlock ang numero. Sa wakas, malaya na siya. Sakay ng eroplano na may one-way ticket patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Tumanaw si Javier sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting lumiliit, kasama ang lahat ng kanyang mga pagkakamali at ang buhay na kanyang tinalikuran. Nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay para sa pagtubos. Isang paglalakbay na gagawin niyang mag-isa. Lumipas ang isang taon. Ang matinding unos na bumalot sa mga pamilya ng De Villa at Elizalde Aguilar ay matagal nang humupa. Ang mga pangalan nila ay unti-unting nawala sa mga headline at napalitan ng mga bagong iskandalo at balita. Ang mundo ng negosyo, gaya ng dati, ay nagpatuloy. Ngunit para kay Liana, ang isang taon na yon ay hindi lamang paglipas ng panahon. Ito ay isang panahon ng paghilom, paglago at pagtuklas muli sa sarili. Ang Elizalde Aguilar Holdings, sa ilalim ng kanyang bagong pamumuno bilang Chief Operating Officer, ay lalong lumago. Ngunit ang paglago na kanyang isinulong ay iba. Nag-invest siya sa mga proyektong may social responsibility, nagtayo ng mga programa para sa mga single mother, at binigyan ng prioridad ang kapakanan ng mga empleyado. Ang babaeng minsan ay tinawag na pabigat, ay ngayon ang nagiging dahilan ng pag-angat ng libu-libong buhay. Sa isang malaking boardroom na napapalibutan ng mga veteranong executive na puro lalaki, nakatayo si Liana sa harapan, nagpipresenta ng kanilang 5-year strategic plan. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang mga ideya ay matalino, at ang kanyang presensya ay nag-uutos ng respeto. Wala nang bakas ng babaeng minsan ay naging anino lamang ng kanyang asawa. Kung kaya't ang ating focus ay hindi lamang sa profit, pagtatapos niya sa kanyang presentasyon, kundi sa pag-unlad na may puso. Sustainable growth with compassion. Iyon ang bagong legasya ng iya. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Tumingin siya sa kanyang lola, si Doña Esmeralda, na nakaupo sa dulo ng lamesa. Ang mga mata ng matanda ay nagniningning sa pagmamalaki. Ngunit ang tunay na tagumpay para kay Liana ay hindi nagsisimula o nagtatapos sa loob ng boardroom. Ang kanyang tunay na mundo ay naghihintay sa kanya sa bahay. Pag-uwi niya sa mansyon ng mga Aguilar, sinalubong siya ng 3 maliliit na taong tumatakbo. "Mama! Mama!" Agad niyang ibinaba ang kanyang briefcase at lumuhod para salubungin ang kanilang mga yakap. Ang kanyang power suit ay agad na nalukot, ngunit wala siyang pakialam. Ito ang pinakamagandang bahagi ng kanyang araw. "Kamusta ang mga baby ko?" tanong niya. Hinahalikan ang bawat isa sa kanilang mga pisngi. Sina Angelo, Brielle at Celestine ay isang taong gulang na ngayon. Malulusog, masisigla, at puno ng buhay. Ang kanilang mga halakhak, ang musika na pumuno sa bawat sulok ng malaking bahay. Habang naglalaro sila sa hardin, iniabot sa kanya ng isang kasambahay ang isang sulat. Galing ito sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Palawan. Walang return address, tanging isang pangalan lamang, Javier. Nag-alinlangan siya sandali bago ito buksan. Sa loob ng 1 taon, wala siyang narinig na anumang balita tungkol dito at mas pinili niya iyon. Ang sulat ay maikli lamang. "Liana, kamusta ka na? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. 1 taon na pala. Gusto ko lang malaman mo na natagpuan ko na ang kapayapaan. Hindi sa yaman o sa negosyo, kundi dito, sa isang simpleng buhay malapit sa dagat."
Nagtayo ako ng isang maliit na furniture shop, gumagawa ako ng mga upuan at lamesa gamit ang aking mga kamay. Dito, hindi ako si De Villa. Dito, ako lang si Javier. Wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Pero sana balang araw, kapag handa na sila, maikwento mo sa kanila na minsan, nagkaroon sila ng isang ama na naging duwag at nagkamali. Ngunit sa huli, ay natutong mabuhay ng tama. Maging masaya ka, Liana. Karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Nagmamahal, Javier tinupi ni Liana ang sulat at inilagay sa kanyang bulsa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nanangiti ng paglaya, mabuti para sa kanya. Mabuti na natagpuan niya ang kanyang sariling kapayapaan, malayo sa kanila. Ang kabanata ng kanilang buhay na magkasama ay tuluyan ng nagsara. Ang hapon ay dahan-dahang nagiging gabi. Ang ginintuang sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng isang mainit na kulay sa buong hardin. Umupo si Liana sa ilalim ng malaking puno ng akasya, ang parehong puno kung saan sila madalas mag-usap ng kanyang lola. Isa-isang lumapit sa kanya ang kanyang mga anak. Humihilig sa kanyang kandungan, pagod na sa maghapong paglalaro. Niyakap niya silang tatlo ng mahigpit. Ang kanilang maliliit na katawan, ang amoy ng kanilang buhok, ang tunog ng kanilang paghinga. Ito ang kanyang mundo. Tumingala siya sa langit. Pinagmamasdan ang mga kulay na nagbabago. Naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit ng pagtataksil, ang kahihiyan, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, wala nang pait. Ang lahat ng iyon ay mga peklat na lamang, isang paalala ng digmaang kanyang nilabanan at pinagtagumpayan. Natuklasan niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti. Ito ay nagmumula sa paghilom, sa pagbangon, at sa pagpiling maging mabuti sa kabila ng lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagtatayo ng isang magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ng bawat isa sa kanila. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa isang uri ng pagmamahal na mas malakas kaysa sa anumang imperyo o kayamanan sa mundo. Kayo, bulong niya sa hangin, habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw. Kayo ang aking tunay na yaman. Sa pagtatapos ng kwento ni Liana, malinaw na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nagmumula sa apelyido o kayamanan, kundi sa tapang na tumindig para sa kanyang mga anak at sarili. Mula sa isang inang itinakwil at inagawa ng dangal, siya ay muling isinilang bilang isang babaeng may kontrol sa sariling kapalaran. Sa huli, ang kasamaan na itinago sa likod ng karangalan ng pamilya ay bumagsak sa sarili nitong kasinungalingan, habang ang katotohanan at hustisya ay nanaig. Napatunayan na ang mga taong nanakit at umapi ay hindi kailanman makakatakas sa bunga ng kanilang ginawa, at ang mga nagtiis ng tahimik ay may araw ding darating para mabawi ang lahat. Ang kwentong ito ay paalala ng walang kapantay na lakas ng pagmamahal ng isang ina at ng katotohanang ang tunay na tagumpay ay hindi paghihiganti, kundi ang kakayahang magbitaw ng galit upang makamit ang kapayapaan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Liana, pipiliin niyo rin ba ang landas ng katahimikan matapos makamit ang hustisya? May bahagi ba ng kanyang kwento ang tumama sa inyong puso? Kumusta kayo ngayon? Sana ay ligtas at maayos ang inyong kalagayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig. Inaabangan ko ang inyong mga saloobin at karanasan sa comment section.